Atong isgutan ng impeachment may galang VP Sara makaigalan kay kagahapong adlaw gi-refer na sa Committee on Justice o nya tumilabay ang adlaw unya pag Lunes approve na. Sufficient inform. Unya gahapon gidiscuss na ang sufficiency in substance kay duha man ka requirements. Kinahanglan sufficient in form and sufficient in substance. So kung naa ng duha, i-recommend na for impeachment. I-voting na dito sa plenary, kinahanglan makakuha 1/3 votes. Hindi kakuha 1/3 votes saka ang impeachment nito sa Senate. Mo ni ang batayanan. So karong adlaw, dunay voting himuon. Gahapon na human ang third impeachment complaint, karon ang fourth. Unya human na voting. Basig karong hapon ang voting mga higala, but gahapon nakabantay ta ang ubang mga congressmen medyo lahi na og killing ang uban. Kabantay na ta mga higala nga mura og dunay mga congressmen murag ni dapig mahigalang VP Sara gahapon dikin. No, medyo murag lahi na ang kuan ba? Ang dagan, no? Ato na bantayan ni mga sugid paminaw atol sa pagpahigayon ining deliberation gahapong adlaw mga sugid paminaw, no? So ato ning pagtagad mga kagalaan. Straight to the point. Now gahapon mga kagalaan, why problema ng sufficient inform, dali ra man ang sufficient inform. In fact kadtong kang Marcos nga impeachment gani, sufficient informan. Kay pila ra ba i-check mo sa form kana ra man porma mga higala. Sakto bang verification, sakto ba ang kwan? Dili kayo taas ang matawag na to may galag requirements. But ang sufficiency in substance, medyo dunay mga pag-scrutinize ana. Og unya, og mamatay ni sa committee level lang, sama sa kang Marcos BBM, nga impeachment, wa kaabot sa plenary. Namatay diha lang mahigala sa Committee on Justice. Nga ang chairman ana, ang chairperson, si Congressman Jerbel Luistro. So, namatay diha ra sa House Committee on Justice. Mo ni panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Og doon ang impeachment case ipasaka batong ni Gloria, anha ra kutob sa House Committee on Justice. Mo ni nahitabo kang Marcos, ang question ang dako ron, kining kang Sara mapasar ba or dili. Nananaw ang mga tao ini. People are watching, the Filipino people are watching how the House Committee on Justice would treat the impeachment complaint against Sara Duterte as compared to the impeachment complaint filed against BBM. Straight to the point. O kung saon nila ron, so nakabantay ta, nga dunay mga congressmen, example ini si Congressman Rufus Rodriguez, gikan sa Mindanao, sa Cagayan, sa impeachment ni BBM day, supak siya. Doon na sa mga arguments niya, articulate labasad, abogado, nga dili sa gusto nga ma-impeach si BBM. Pero gahapon, atol mga higala sa deliberation, daw di po siya masugot nga ma-impeach si Sara. In fact, sa mo ni hatag o mga puntos, mga kagalaan, nga kadto mga allegations, dili pwede. Doon na ba sa mga arguments, mga higala, maayo ba po niya pagka-argue, no? Ato paminaon, mga kagalaan ng kuan. Mo ni ang tanaw nako, medyo base sa ilan na kuha dito nga huhungihong sa House of Representatives, medyo maglisod sila kuha sa 1/3 votes. Kay kini mga congressmen ron, careful man ni ron. Labi pa kay ang rating mahigalang Sara Duterte pertintaasa. Og musipyat ni mahigala nga dili ma-impeach si Sara mga sukid di paminaw. Si GBLC today murag ni hatag na pud sa iyang opinion ingon GBLC to nga murag dili ko anang impeachment. Nan ngadto sa Senate og imong i-impeach sila sa House. Magtanaw mo sa ka sa Senate unsa man kumusta man ka diha og among tirahan sa House, sigurado mo diha sa Senate. Kay kung dili ni ma-impeach, mahimo man ni presidente. Election sa 2028 sa survey karon dili pa ta ka siguro gyud. Pero ang survey mga kaigalaan kung eleksyonon karon daog Sara. Base sa surveys. Why material ang administration mga kaigalaan si BBM, ang iyang administration wa naman Martin. Pero katos Martin mahigala bid na, di magdito lagi in taon sa pagpaapilon tong eleksyon. Na malisod gyud to. Congressman lay daganan dito sa Tacloban, iya pong ipa-disqualify iyang kontra. Ya mo na og gyud mga kaigalaan. Pero padaganon nos Martin o bisag senador padaganon og senador lisod daog daykin. Tan-aw na ko bisag senador. Mo na nga di na lang gyud og nangandoy ni sa mga presidente ay nalang natin, puyo na lang natin. So, ang laing material sa mga Marcos, si John Vic. Nga, kumusta mas John Vic sa survey? Mas bita-bita pa ning pink, kaya naa si Leni Robredo o naa si Kasuli sa Hontiveros. Yes, Bam Aquino, tulo ilang gipilian.
ang administration may wa gyud sila mahigalay material. So ang mahitabo ani magsabot sila nga mag-ipon si Marcos og ang tagaping para ila mahigala ang mapildi Sara. I don't know kung sa kay mahitabo na makagilaan kung imong tan-awon i-compute nimo ang formula, tinambano nimo basin, pero medyo og ipunon mo gud nimong solveron, ipunon nimong score ni Lini og nilang John Vic di magsilbi gihapon. Pero takibaw ha, layo pa magug kayo. Pero mo lagi na ang ubang mga congressmen matud pang Jerbelo Istro nakuyawan ning uban. Mo na ang impeachment ron mubutar ba sa udili nakuyawan na mga congressmen nagduduha sila kay uroy mo presidente Sara. Di balikan sila? Ha? Ya karon mga congressman timbang-timbang yun eh. Manimbang-timbang yun mo kay hapit ng 2028. Hapit ng 2028. Mao ni tagaan tagpagtagad sa ato pagbalik mahigala kay atong i-discuss ang mga arguments ha. Kuyaw sa tong argument gahapon ni Rufus Rodriguez mahigala ngilngig sad nga pagka-istorya. No? Medyo kuansad. Murag ligon-ligon sa paminawon mga higala itong argumento. Straight to the point. Now atong tagapagtagad mga kaigsunan kay gahapong adlaw magkabantay mo ang mga congressmen sa House Committee on Justice. Triling ni kayo ha kung makalusot ba ni sa House Committee on Justice o dili ba. Depende sa number. Kay kiniging impeachment mahigala numbers game ni. Ang kadaghang anomalya, kadaghan mga kigalaan sa mga corruptions nga mga hitabo, ang ilang focus Sara gyud. Tungod sa confidential funds sala, mao gyud mga higala ilang gi-focus, wala nalimta na ang flood control, nalimta na ang malimalitang kwarta ug uban pa. Nya mga tawo mangod mga kaigsunan kadaot god mga higala lagi usahay kung mo underestimate ka sa mga katawhang Pilipinon. Nga basi nagtuo sila mahigala nga klaro kaayo ang motibo eh. Ang mga tawo kasabot ana. Mura bag lisod man kay kanabita mo kaminos mo sa understanding sa mga Pilipino. Klaro kay na. Og tinuod mong krusada ng inyo nga Batox corruption, ayaw i-single out Sara. Sige, okay na. Imbestigar ni Sara, pero ayaw po kalimti itong pag-imbestigar sa flood control. Para mapatas ba? Lisod bang kayo nga buka imong mata, batok ni Sara Duterte, pero imong ipiyong imong mata sa flood control nga daghay na nga matay. Straight to the point. Mo na nagka-problema daron. Nya mga tao ana, di ba nimo na pwede nga imong i-mislead. Ang mga tao na kasabot eh. Kasabot. Dili nimo ma-underestimate ang understanding sa bisan ang masa. Muna nga lisod kay mag-atikay aning kalakihan ron. So muna nga mga congressmen kung nakabantay mo, medyo ang ilang killing ron medyo ang uban nagduduha. In fact, giangko na sa uban nga nagduduha sila kay uroy og mupirma sa impeachment. O mupirma kay karong impeachment batok ni Sara Duterte ang imong distrito ron. Kay sa unta manggod taas man yung rating Sara. Ang imong distrito ron kana mga tao sa imong distrito nag-andam na, nagtanaw na nimo o congressman ka. Inigtanaw nimo karon niya nang imong distrito, doon na po yung mga interesado diha nga mudagan pagka-congressman og mo na mulinya unyang Sara Duterte. Inigabot sa 2028. Straight to the point. So medyo alanganin yun. Kini kung imong ipa-impeach kung taas kay rating, medyo lisod. Mo bitaw na nga, tagdaron daan mahigala before ang impeachment. Kay aron muubos ang rating. Pero karon man. So ato nabantayan usa ini mahigala sa Rufus Rodriguez ang iyang argument kaghapon ato paminaw na gud kini iyang argument mahigala nindot ka pagka-argue niya ni kini ni ang puntuha. Labot sa pasangil sa DepEd ato paminawon mahigala. Rufus Rodriguez, Congressman is Cagayan de Oro. Sige dong. Ato paminawon dong. Okay. Now it's the turn of the endorser to comment to the argument that the fact that the offense was committed as Secretary of Education, it takes away the offense outside. Una sa si Rufus Rodriguez dong. Una sa si Rufus Rodriguez kay mo nagmao ni pagpatubag sa Pikas Pod, no? Ato paminawon sa si Rufus Rodriguez una sa. Okay. Sige ko no names. Iuna sa atong kang Rufus Rodriguez nga pamahayag. Okay. Ato sa paminawon ha para ato maanalisar mga higala. Gamay lang kayo. Okay, kini. Ang pagtawag ni Rufus Rodriguez ato sa paminawon mga higala ha. Kay doon na siya argument niya katong pagtawag niya kang Laila de Lima tubag na to sa argument ni Rufus Rodriguez. So atong i-arrange lang dong names para nga ato masabtan step by step lang para nga ato mga higalang mapasabot og maayo sa mga nagsunod sa ato mga higalang programa karon.
Ani ining maong sitwasyon, atong balikan mga sukitig paminaw. Okay? Sama ready na names pagsugod. Impeachment. Sugod lang yun, sugod lang yun. Sugod pa, rewind pagamay. Sige ko no. Sige, gi-introhan mo ning introhan, sige ko no. Kay mo naman gusto niya pagka-intro og kang Laila na to. Ay ang endorser man maoy patubagon. Sige ko no, i-play ko no. To all those who said that we have jurisdiction. All right, because of the significance of this argument, let's give an opportunity to Honorable Rodriguez to reply and then for the endorser to manifest her rejoinder. Thank you, Madam Chair. The jurisdiction of this committee acting as an impeachment committee springs from Article 11, Section 2 of the Constitution, and then Section 3 to Section to Paragraph 7 in seriatim. And clearly, it is only the actions of the Vice President. It is the only President, the Vice President, and then we have the Supreme Court and the others. So this is the distinction between them is that there are two separate offices with two separate budgets. We determine the budget in Congress of the Vice President, and we determine also the budget of the Department of Education. So very clear that whatever stated here in ground 2 is it is not one of those that we will be discussing because after all, in paragraph 3.7, the judgment of in case we bring this up to the Senate is judgment in impeachment shall not extend further than removal from office. We cannot state in the decision, in our findings, that she committed violations as Secretary of Education. Okay, That is pause. a matter. Pause, ato explain. Sige. So, ang argument na igala ni Rufus Rodriguez, mao nga kining pasangil nila, batok ni Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Kaya man ilang pasangil nga, naasay mga anomalya as Vice President, muna sa iyang pagka-DepEd sad na ay anomalya. Ang argument ni Rufus Rodriguez nga, medyo sagol technical ni argument, nga dili, walay jurisdiction ang House Committee on Justice labot sa impeachment ni VP Sara sa iyang concurrent position as DepEd Secretary. Kay duhaman ni mga higala ang iyang office. Ang impeachment, klaro sa Constitution, kinsa may impeachable official, ang President, Vice President, Justices of the Supreme Court, Ombudsman. Mao na yung mga gi-specify na diha. Kining ikaw may secretary mahigala sa Department of Education, dili ka impeachable official. So mo na ang argument mahigala nga duha ka separate office ni. Mahimo nga atong natay jurisdiction pag take up manghigala ni Sara Duterte as Vice President, but why jurisdiction ang House Committee on Justice pag take up sa iyang pagka DepEd Secretary. In fact, niresign naman siya karon as DepEd Secretary. Straight to the point. So mo ni mahigala nga mga portions kay gusto man mga kigalaan nga i-appeal to nga pagka DepEd Secretary. Dili man sa matangtang, di man ang pagtangtang sa DepEd Secretary, dili man by way of impeachment. So mo na iyang punto mga sukitibunod, lahi ang iyang pagka Vice Presidente o lahi ang iyang pagka-DepEd Secretary. Nga naman, kay kung ikaw Vice Presidente, pwede ka nga itudlo as Secretary, isip cabinet member, pero depende na nimo kung mudawat ka o dili. Once mudawat ka, okay, sakop ka sa cabinet. Pero Vice President ka, kanang pagka-Vice President, lahi na siya, distinct and separate office from being a cabinet secretary. So, sa may nitabo, panalitan ka to si Leni Robredo kaniadto. Kato si Leni Robredo, mahigala Vice President, yun siya. Unya, na at the discretion of the President, itudlo siya mahigala nga secretary. Unsa man tong kang Leni Day Housing, man to yan, no? Sa housing, o itudlo sa housing. But eventually, may resign po to si Leni Robredo sa iyang pagka-secretary. May resign ka sa imong pagka-cabinet secretary, lahi ng imong resignation, lahi ng imong pagka-vice presidente nga resignation. Duha na.
So man ang giingon ni Rufus Rodriguez nga kanang iyang pagka-DepEd secretary wa na tay labot ana kay dili na under sa ato jurisdiction. Why gahom ang House Committee on Justice pag take up sa issue anang sa DepEd kay di man sa impeachable official kanang DepEd secretary. Dirita sa iyang pagka-vice president. Mao ni ang iyang argument mahigala ni Rufus Rodriguez. Ato ipadayon mga sukitig paminaw. Okay, go ahead, Names. Had been filed in the ombudsman. Because the vice president is not immune from suit. Although there's a question of whether the ombudsman can suspend or dismiss a vice president because impeachable officials can only be removed through impeachment. That is another issue. But the point is that this impeachment court should only focus, because of the Constitution and our rules that it should be, we should have jurisdiction. It should be very clear that all these actions of the Vice President falls within. And if there's a recital of facts against the Vice President, which is sufficient in substance, it proceeds. But in this very particular ground, we are ousted of jurisdiction in this case, totally devoid of jurisdiction. Okay, to pause. be ruling. Boss, okay. Buti pasabot may gala nga, dili na naapilo na, wala labot. Walay jurisdiction ang House Committee on Justice. Muning argument may gala ni Rufus Rodriguez. Nga wala tayo labot, anak, kayo na yung pagka-DepEd secretary, di man sa impeachable official, why labot sa impeachment na? Ha? Ang atong take-upon, ang iyang pagka-vice president, ang iyang pagka-concurrent nga DepEd secretary, that is a separate office. Ha? Kaya kini ko mga vice president sa una mga kagalaan, at the discretion of the president kung itudlo siya as cabinet secretary. Kasagaran na mahigala, pagpapirmiro pa, maayo pa ang relasyon, itudlo na ang vice president. Bisag magka-kontrapartido, panalitan mga kagalaan, panahon ni Noynoy Aquino, lahi man sa partido ni Gigi Marbinay. But kato si Vice President Gigi Marbinay, gitudlo gihapon to ni Noynoy, isip housing secretary, cabinet member. Pero mag-abot sa dito, nag-meeting mga kailaan, magtinutukay sang Maruhas, kasi Maruhas di ay LG secretary masab. Paita na ina ng Malacanang, dahil di ka ka-imagine dahil ba nga, nag-meeting dahil niya, burag pariha mo, kanya, meeting ta, pariha ta mga alter ego tas presidente, na, pero kamo mismo na amoy magtinutukay ba nga, bida, ako'y sunod president, ang usapan mo yung Adele, ako'y sunod. So medyo gubot bitaw gamay, mo na sa muka ni politika, pati sa muka, ha? So kini si kato panahon may Binay, pag panahon makaigalaan ni Duterte, managlahi sila og partido ni Leni Robredo, but iyang gitudlo si Leni Robredo as cabinet secretary. Hinoon may resign to si Leni Robredo dai kay kana na ang dunay mga nagkabikil sa to. Mo to ni resign po si Leni Robredo. Wala pod makauyon to mahigala ang mga pro Duterte at the time kay appeal ka to sa meetings cabinet paggawas nimo imong santirahan sa Duterte. Na usaon tama na nga alter ego man ka, no? So kining hitabo karon kasara inani pod, no, gitudlo siya mahigala as cabinet secretary ang gihatag niya ang Department of Education. But ang pirmiro man tang gusto ni Sara mahigala ang defense ba day? Secretary of Defense, no? Kay kani Sara mahigala gusto man sa di mga kaigilag kana mga sundalo-sundalo, ha? But ang gihatag niya ni BBM ang iyang pagka-DepEd secretary. So concurrent duha niya ang kwan, Vice President pa ka plus ikaw mo nagda sa DepEd isip cabinet member ka. Pareha po Marcos, actually pag primero mga kaigilan si BBM presidente, siya po nagda sa DA, Department of Agriculture. Pwede man nimo nga imong ihatag yun o kanang imong mga cabinet members, cabinet secretary, pa di ka makuansad, di ka mabisig yun, no? Doon na kay mga sinaligan niya, kaya dako sa kunang department, so siya may bahala na napita, reporting lang sa nimo, kaysa may imong alter ego. So maning argument mahigala ni Rufus Rodriguez nga, lahi tong niyang pagka-vice president, kay lahi nag-opisina, lahi nag-budget, lahi po na niyang pagka-DepEd secretary, lahi ng opisina, lahi nag-budget. In fact, sa iyang pag-resign, isip DepEd secretary, kuha na, dili na sa cabinet member. But iyang pagka-vice presidente, wa siya mo resign. Kanang pagka-DepEd secretary, appointed na sa presidente. Gi-appoint ka sa presidente, but kanang mo pagka-vice president, ang napili nimo ang mga tao, may naghatag nimo gahom, mo nang naa ka, isip vice president. So mo na mga kaigalaan ang explanation ni Rufus Rodriguez. Ato paminawon og dugang mga higala. Okay, proceed names. On what the Secretary of Justice, Secretary of Education has done. In fact, she's already resigned. She's not anymore Secretary of DepEd. So that is what
this representation has studied. We have to follow the Constitution. We have to follow our rules. Thank you, Madam Chair. To conclude our deliberation on the second ground, we will hear the rejoinder argument of the endorser against the argument raised by the Honorable Rodriguez. Okay, pause. Pause gamay ha. Okay, so pasabot niya nga, we will hear the comments no sa endorser kasama endorsers Laila de Lima. Rejoinder but pasabot paminaw na to. Unsay ikatampo sa idugang i-rejoinder ni Laila de Lima. Paminaw na to unsay argument ni Laila de Lima mahigala ha. Straight to the Now point. ato paminawon mahigala kay dunay rejoinder si secretary congresswoman Laila de Lima og doon na po'y comment pa gyud si Congressman Suntay labot ani ato paminawon mga sugid paminaw. Okay. Dilema. To me, Madam Chair, it is absurd to isolate acts or omissions committed by an officer, by an impeachable officer done in a concurrent official status or official public function, which is an adjunct or related to VP as VP. Otherwise, I can just commit violations, I can just commit offenses and skirt accountability. That simply because that's not really the office of the VP, but the office of the DepEd Secretary, but adjunct to her capacity or status as VP. I-skirt yung mga mai-skirt, will play around the law just so she will be absolved from the issue of impeachment or the possibility of impeachment, because these are related. It's the same person. It's also about fitness to hold office. Kasama rin po dyan. Fitness, both as a VP and concurrent DepEd Secretary. Evil sought to be avoided and suppressed in impeachment. Principle applies to her as DepEd, the so-called mischief rule. She cannot avoid accountability when that very position as DepEd Secretary is attached or adjunct to her function or position as VP. Thank you. Okay. Just a quick manifestation. Sa gamay lang. Mali- Pause ha. Ang pasabot ni Laila de Lima manghigala nga dili pwede nga buwagon. Ang iyang pagka-vice presidente ug iyang pagka-DepEd secretary. Ang kang Rufus Rodriguez nga argument, lahi ang iyang pagka-vice president, lahi man ang opisina, lahi nga budget. Lahi po na iyang pagka-DepEd secretary. Lahi anak siya. Wa tay labot anak kay di man sa impeachable official. But ang kang Laila de Lima nga argument, usara na lumpungon na na. Ha? Gusto ko ning lumpong ni Laila na. Lumpong lang gina, lumpungon lang ha. Di mo sugot si Rufus Rodriguez mahigala ta paminaw ang uban mga congressmen. Kay atong i-evaluate mahigala. Okay, proceed on. Maiksi lang po. That rejoinder of the endorser is supposed to conclude our deliberation on the second ground. Madam Please Chair. reserve your... I believe that my manifestation is very important. If we will follow the logic of my very good professor and dean, Okay. So in the interest of equality and fairness, we Congressman. recognize the Honorable Chua. Congressman Chuane. kung sasakyan po natin yung argumento ni Congressman Rufus Rodriguez, at ngayon po, meron pong kaso sa Office of the Ombudsman ang BP. Paano po pag may lumabas na warrant, pwede po bang damputin ng Vice Presidente at sasabihin siya ay inaaresto bilang Secretary of DepEd, hindi bilang Vice President? We cannot separate the Vice President from from her previous position as Secretary. Why? Because we are trading a fine line. Pwede po itong maabuso. At pwede po itong magamit sa Vice Presidente bukas makalawa, maglabas ng warrant. Dahil po sa kaso niya ng pending sa Office of the Ombudsman. At sasabihin, kinakasuan siya at pinoposasan. Dahil siya po ay Secretary ng DepEd, hindi bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Yun lang po. Thank you. So that Madam Chair. concludes our... I have short manifestation in the Is that interest of in line fairness. also with the argument of With Congress? the second ground,
I Yeah, think it's but is it in related. line with the argument of the Honorable Rodriguez Ma'am, about the it's- jurisdiction of this committee over the offense committed as deputy? Okay. Proceed. Katudong, sumpay at tudong. Ipadayon ko tudong. Sumpay ato. Kay napay lain niya ni comment. So ang Madam Chair. argument ni Chua mahigala nga Thank you. dili. Madam Chair. Now we will hear the comments and manifestations of the members on the second ground of the third impeachment complaint. Third. The Honorable Rodriguez, It's not- third ground. Thank you, Madam Chair. Third So- ground of the third impeachment complaint. So to once be clear. again, Madam Chair, under ground 3, the Committee of Justice acting as an impeachment prosecution is devoid of jurisdiction. The actuations of former Secretary Sara Duterte of the Department of Education is not within the jurisdiction and realm of an impeachment prosecution committee. Therefore, in this very, very clear case, there is allegation of culpable violation of the Constitution, and, this is not a ground for a Secretary of Education. These are grounds for the Vice President. Then, corruption, Republic Act 3019. It is a ground for the Vice President. It is a ground for filing in the Ombudsman under Section 3A or E of the Republic Act 3019, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Then, bribing officials. Madam Chair, this will fall under Article 210 on direct bribery of the revised penal code, again, cognizable not by this committee, but also in the Ombudsman if they are minded to file this against the former Secretary of Education. Therefore, there is no substance, but it is devoid of Okay. In line. Sige, Nasa atong big- balikan wait. mahigala ha kay natay gi sumpay na to ang tanan nga within this ground, no? Human ni Chua na pailain ni sulti, na pailain kato isumpay talan to kay aron nga ma-analisa na to ang number of congressmen nga asa dapit ni killing mga sukit di paminaw. Okay, proceed ko no names. Human ani ni Chua. Bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Yun lang po. Thank you. So that Madam Chair. concludes our... I have short manifestation in the Is that interest of in line fairness. also with the argument of With Kong the, Rufus? with the second ground, I Yeah, think it's but is it related. in line with the argument of the Honorable Rodriguez Ma'am, about the it's- jurisdiction of this committee over the offense committed as Deputy Secretary? Madam Chair, let's not narrow the discussion. We're on ground 2, di ba ma'am? Nasa ground 2 po tayo ng impeachment. All right. So I can still... Smart This, Marcolita. this is a separate argument For ground for, 2. for the second ground. The Yes, Honorable ma'am. Marcoleta is recognized. Thank you, my favorite, Madam Chair. Favorite ko na po kayo. Ayan, ang sinasabi sa complaint ay may confidential funds na ginamit. At may money trail hanggang sa paglabas ng pera. But the narrative stops there. Dun sa military men. There is no mention that the money landed on the hands of the Vice President. Walang pinakitang ebidensya na ang mga pondong ito ay ginamit sa illegal na pamamaraan. In fact, the same records mention that operational uses such as payment of safe houses, supplies, and other intelligence-related expenses were incurred. Wala namang binanggit na tinanggap ng Vice Presidente yung pera. Kung ganon, the mere movement or withdrawal of funds cannot automatically establish corruption, plunder, or any impeachable offense. Ang kailangan po ay malinaw na ebidensya ng ginamit na pera ay illegal, ay ginamit sa illegal na pamamaraan. At hindi po ito binanggit sa complaint. At pangalawa po, Madam Chair, the complainants or endorsers of the complaint cannot simply reframe the alleged offense halfway through the process. Kung ang original na teorya ng complaint ay corruption or misuse of funds, hindi pwedeng kapag hindi iyon napatunayan ay bigla na lang itong ililipat sa betrayal of public trust para mag-fit sa anumang ebidensya na available. That would be fundamentally unfair.
Hindi pwedeng baguhin ang ground for impeachment, depende sa kung anong facts ang lalabas. Sa ganitong sitwasyon, hindi na ito simpleng fishing expedition, parang binabago na mismo ang impeachable offense para lang umangkop sa ebidensya na mayroon ang complainants. At kung papayagan natin iyon, nagiging unpredictable at arbitrary ang standard ng impeachment, which undermines the integrity of this process. Thank you, Madam Chair. Comment from the endorser? Okay, gamay lang ha. Ang argument ni Marcolita mahigala nga dunay mga paper trail kadtong kwarta mahigala nga intelligence or confidential funds pero putol kutob ra sa mga military man. Walay nagtudlo, walay ebidensya ug walay makatumbok nga niabot sa kamot ni Sara Duterte. Mao ni ang problema nako ron. Mao ni ang punto mahigala ni Congressman Marcolita. Atong padayon ng pagpaminaw mga kaigalan. Thank you, Madam Chair. Betrayal of public trust is the ground. Betrayal of public trust, as mentioned earlier, encompasses the other grounds from the culpable violation of the Constitution up to other high crimes and even bribery and graft and corruption. So the Constitution is clear. It is a ground. So whether or not connected ito dun sa other impeachable offenses as alleged, it can stay on its own. It can stand on its own as a specific ground. So either encompassing the others or on its own. And for as long as the alleged facts really depict betrayal of public trust, then that is an impeachable offense. Yung katulad po, doon naman po sa unang mga sinasabi na the judge should be proved later, that is evidentiary already, not at this stage of determination of sufficiency in substance. Thank you. Thank you. That concludes our deliberation on the second round. Madam Chair, one point. This is my second attempt to Sorry, but just one point. shift to the third very round. short lang po. With the indulgence of the members, this will be the last justice member we will be recognizing on the second round. You may proceed, Honorable Ridon. Well, in the last two grounds, paulit-ulit po binabanggit yung wala daw pong personal benefit, no? Si Vice President Sara Duterte. That is something that will be shown at a future time. But again, to be clear, sa totoo lang, hindi naman ho kailangan ng personal benefit sa malversation. In fact, marami pong mga nasasakdal ngayon sa Sandigan Bayan. All they did was basically just sign into the disbursement vouchers, sign into the bidding documents. Nakapila ho sila doon ngayon, nakapiit ho sila sa mga kaso on malversation kahit sinasabi na wala ho silang Okay, personal gamay lang ha. benefit. So, Atong paminawon mahigala tiwas ni karon nya ato i-explicar mahigala ang numbers of congressmen mura og tan-aw to trilling kay ni ang mahitabo rong adlaw sa pagpadayon og kumusta ka ang voting. May ani og moabot ba sa plenary or kutob ra dinhi sa House Committee on Justice or moabot sa plenary. Pag abot sa plenary another na pod nga voting dito mahigala. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan mao to ang paghisgot labot sa third impeachment complaint kagahapon. Kay duha ra man ni impeachment complaints sa nakalusot, upat ni ka mga impeachment complaints, ang usa gi-dismiss kay naigo sa 1-year barrel, ang usa gi-withdraw, mo nang giaprobahan sa nila mahigala og na approve mga kaigalaan nga sufficient inform ang impeachment number 3 o number 4. So kagahapon approve na ang duha sa sufficiency on inform, but sa sufficiency in substance wa pa. Gidiscuss na ang third impeachment complaint gahapon, nya karong adlaw i-discuss pod ang fourth impeachment complaint. Nya voting dayon. Tanawon to inig voting may galon sa metabo. Now kung daghan ang boto nga impeach gyud si Sara, recommended mahigala i-recommend nga impeach gyud sa tupa musaka na ngadto sa plenary. Butuhan na dito sa plenary, but pasabot ng kadto ng tibuok House of Representatives ang mubutar. Ang sa pagkakaroon napa na sa level sa committee. Gamay pa na sila. Kung mo recommend nga for filing gyud ang impeachment ihatag na nga to sa plenary, mubutar ang mga congressmen silang tanana, makakuha ganig 1/3 votes, but ipasabot masaka ang articles of impeachment ngadto sa Senate. Pero dili gani kakuha og 1/3 votes, patay ang impeachment complaint. Diha ra kutob sa plenary sa House of Representatives. Mo na mahitabo mga sugid paminaw, no? So okay. Karong adlaw atong bantayan unsay mahitabo sa voting unyang hapon.
no, ato ni tagag pagtag Straight to the point. atong atangan og mahigala, no, atong discussion og bang adlaw, kay karon dunay dugang deliberation sa impeachment na number 4. Unya tan-aw ni human sa discussion ani magbuting na kung sufficient in substance ba. Mao ni ang importante may ganang tagaan tag pagtagad, dako-dako na itong isgutanan ug maining kalakiha mga sukid paminaw.